Benedict, magkano ang inaasahang taas presyo bukas? Magandang gabi, Monica. Ayon sa Department of Energy, nasa 12 pesos sa kada litro ng gasolina, nasa 24 pesos sa kada litro ng diesel at nasa 9 pesos naman sa kada litro ng kerosene ang inaasahang magiging taas presyo sa mga produkto ng petrolyo ngayong linggo. Muli na naman tataas ang produktong petrolyo simula bukas March 17 hanggang sa March 23. Ayon sa kalihim, dahil sa pahirapan ang pagbiyahe ng mga oil tanker papasok at palabas ng Strait of Hormuz, kung kaya't nakararanas sa ngayon ng mataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nasa 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos per liter ang magiging taas presyo sa kada litro ng gasolina. Nasa 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos ang itataas naman sa kada litro ng diesel. At nasa 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos per liter ang iakyat sa presyo ng kada litro ng kerosene. Sample lang to One company will increase kalahati ng allowed increase, no, ng additional. 50% of that they will increase tomorrow, and then the two succeeding days, 25% and 25%. Kaugnay din ng nararanasang tensyon sa Middle East, tiniyak ng Energy Department na may sapat pang supply ng langis ang bansa. Ayon sa DOE, nakatulong ang ginawang pagtitipid ng nasa 90% ng mga ahensya ng pamahalaan. Kaya naman naniniwala ang DOE na sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na energy saving ay posibleng umabot pa sa buwan ng Mayo ang supply ng langis sa bansa. But we can confirm pag nag-shift po ang ating mga ahensya sa work from home, compressed work week, at in-observe po yung mga practices, nakita na po natin kaya po mag-generate more than 10%. And I think the target of the directive under Memorandum Circular 114 is closer to 20%. At para rin hindi maproblema sa oil supply ang bansa, siniguro ng Energy Department na may iba pang silang mapagkukunan ng supply ng langis para sa Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Garin, bagamat may inanunsyo ang bansang China na export ban sa langis, hindi naman kasarito ang Pilipinas. Some have exemptions to the banning. And even worst case, if they do close their doors on export, there are other suppliers. Sa China naman, just to clarify, ang export ban nila is on new contracts. Okay? Dati na tayong customer sa China. So those things also feed into what will happen with regard to supply into the next month. Kaugnay din ito ay pinag-aaralan na rin ng DOE ang pagkuha ng crude oil sa bansang Russia. Ayon sa DOE, may refinery facility naman sa Pilipinas para sa krudo, kung kaya't posible ang pag-aangkat nito. The US has already allowed for Russia supply. So we're waiting for that on what is the progress and talks on procuring from Russia. Monica, ayon pa sa Department of Energy ay patuloy yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police para naman labanan itong ang hoarding sa mga produktong petrolyo. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson.